Dumating na ang problema sa pitaka ni Putin. At ngayon nagmamartsa ang mga tao sa Hungary laban sa nawala niyang pinagkukunan ng pera. Isang malaking desisyon mula sa European Court ang nagdeklara na ang pagsabotahe sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia ay hindi isang krimen, kundi isang gawa ng pagtatanggol sa sarili. Ibig sabihin ng legal na bombang ito, ang Drozhba Pipeline, huling malaking daluyan ng langis ng Russia sa Europa, ay lehitimong target na ngayon. Kaya nga ang pinakamalapit na kaalyado ni Putin sa Europa, si Viktor Orban, ay nagsasabing ito ay banta ng terorismo. Pero ito mismo ang gusto ng mga nagpoprotesta sa Hungary. Ilang araw lang ang nakalipas. Daan-daang libong mamamayan ang nagtipon-tipon sa mga kalsada ng Budapest na sumisigaw, "Mga Ruso, umuwi na kayo." Dahil dito, hayagang nagpapanik si Orban matapos niyang itayo ang buong partido niya sa pagtutol sa Europa at pagsuporta sa Russia. Ngayon, nais na siyang paalisin ng mga Hungarian dahil sa kanyang pagtataksil. Madalas siyang tawaging Maka-Russia, ngunit matindi niyang binatikos ang European Union sa kanyang talumpati. Nagpa siya ang Brussels na makipagdigma. May alyansang pandigma na ang mga bansang pabor sa digmaan. May likas na karektan. Tinawag nila itong koalisyon ng mga handang lumaban. Handa silang magpadala ng iba para mamatay. Ayaw nila, kaya ang iba ang pinapapatay nila. Madalas siyang sumasalungat sa bloc. Palaging ginagamit ni Viktor Orban ang veto ng Hungary para pigilan ang mga negosyasyon na magpapahintulot sa pagpasok ng Ukraine sa European Union, kasama rin ang pagtutol sa pagpapadala ng armas sa Kiev at pagpataw ng parusa sa Moscow. At tumatangging itigil ang pagbili ng gas mula sa Russia. Ngayon, ang narinig mo ay kakila-kilabot. Pero hindi pa iyon kasing sama kumpara sa mga nasabi na niya. Minsan, si Orban pa ang sinisi ang Ukraine sa pananakop ng Russia. Hindi si Vladimir Putin. Dahil dito, gumanti ang European Union at sinabi na baka pati mga Hungarian ay sisihin niya sa pananakop ng Soviet noong 1956. Dito tayo dadalhin sa rally noong Oktubre 23, ilang araw lang ang nakalipas. Kasi ang rally na iyon ay ginugunita ang mga pro-democracy na protesta na naganap noong 1956 sa Hungary. Noong panahong iyon, ang mga tao sa Hungary ay nag-alsa laban sa dekada ng paniniil ng Soviet. Malaking bagay ito na, sa isang iglap, pati ang kanluran ay naniwala na kayang mabasag ang Iron Curtain. Nagsimula ang pag-aalsa sa Budapest, kung saan libu-libong estudyante at mamamayan ang nagmartsa na may simpleng mga hinihingi. Hinahangad nila ang kalayaang pampolitika, pagtatapos ng pamumuno ng Partidong Komunista at pag-alis ng tropang Soviet. Unti-unti, lalo pang lumaki ang protesta. Dahil sa laki nito, napilitang pagbigyan ng Partido Komunista ang ilang kahilingan. Dahil sa protesta, ginawa nilang punong ministro ang leader ng protesta. Si Imre Nagy ay kilala bilang isang reformista at naging punong ministro pa nga noong nakaraang taon. Ngunit, tinanggal siya sa kanyang posisyon dahil masyado siyang liberal. Dahil dito, gusto siyang ibalik ng mga tao. At nang siya ay naging punong ministro muli, agad niyang inihayag ang pagtatapos ng lihim na pulisya. Malayang halalan at ang pinakamahalaga, idineklara niya ang Hungary bilang isang neutral na estado. At umatras siya mula sa Warsaw Pact na pinamumunuan ng Soviet para sa Kremlin. Isa itong banta sa kanilang pag-iral. Para kay Nikita Khrushchev, leader ng Soviet, ang pag-alis ng Hungary sa Warsaw Pact ay kahinaang hindi pwedeng palampasin. Iyon ang dahilan kung bakit noong Nobyembre 4, 1956 inilunsad ng mga Soviet ang isang pagsalakay sa Hungary. Mahigit 20,000 tropang Soviet at libo-libong tangke ang pumasok sa bansa. Pinalibutan ang lungsod ng Budapest. Sa kabila ng makabayang paglaban sa kalsada, kulang sa armas ang mga mandirigmang Hungarian para sa kalayaan. Nabigo ang pag-aalsa at humigit kumulang 3,000 Hungarian ang namatay sa pagsupil. Naglagay ang mga Soviet ng bagong puppet na pamahalaan at si punong ministro Nagy ay inaresto at pinatay. Malinaw at malupit ang mensahe. Walang tinatanggap na daan tungo sa kalayaan sa Soviet bloc. 20,000 Hungarian ang tumakas sa kanilang bayan pagkatapos nito. Ito ay isang malungkot na kabayarang kanilang binayaran para lamang sa ilang araw ng pag-asa. Pero nakikita mo,
Ang alaala ng 1,956 ang dahilan kung bakit napakalakas ng sigaw na umuwi na ang mga Ruso ngayon sa Hungary. Iyan ang dahilan kung bakit, para kay Viktor Orban, ang mga sigaw na ito ay senyales ng paghina ng kanyang pamumuno. Ang leader ng oposisyong politikal na ito ay si Peter Magyar, isang dating tagaloob ng gobyerno at abogado na kumalas sa naghaharing partido. Kamangha-mangha ang mabilis na pag-angat ni Magyar bilang puwersang politikal. Ang mga protesta na isinasagawa niya ngayon ay dulot ng malawakang galit dahil sa korupsyon, humihinang ekonomiya, at pinakaimportante, ang tuloy-tuloy na pagtutol ni Orban sa pulisya ng European Union tungkol sa Ukraine, habang si Orban ay nagmamartsa sa ilalim ng bandila ng kapayapaan at hindi para mamatay para sa Ukraine. Hayagang iniuugnay ng grupo ni Magyar ang pulisya ni Orban sa Soviet na paniniil na nilabanan ng kanilang bansa noong 1956. Pakinggan mo lang ang talumpati niya sa rally ilang araw na ang nakalipas. Mga Magyar para sa bayan. Mga Hungarian na nagbuwis ng buhay para sa bayan at kalayaan. Tayo na nagtipon ngayon sa liwasan ng mga bayani. Meron tayong kapalaran. Upang maging karapat-dapat na tagapagmana. Ingamang kapalarang it ay atin na din niya. Upang maging karapat-dapat na tagapagmana ng mga bayani ng 1,956, tungkulin nating magsama, magtulungan at pag-isahin muli ang bansa. Pag-isahin nating muli ang bansa. Para kay Orban, hindi pa rito natatapos ang masamang balita. Mula noong sinakop ng Russia, isa ang Hungary sa ilang bansang Europeo na ayaw tumigil sa pagbili ng langis mula Russia. Nagbayad ang Hungary kay Putin ng bilyon-bilyong dolyar nitong 3 taon na ginamit ni Putin laban sa mga sibilyang Ukrainian. Kapag tinatanong si Orban tungkol dito, lagi niyang pareho ang sagot. Ang Hungary, dahil napapaligiran ng lupa, ay walang ibang opsyon kundi ang Russia. Pakinggan ito. Hiniling ni Pangulong Zelensky na itigil mo ang pagbili ng langis mula Russia at sinabi niyang mas panig ka sa Russia kaysa Amerika. Ano ang sagot mo? Hindi ko kayang baguhin ang heograpiya. Sinusubukan kong maging matatag na lalaki. Kaya kong baguhin ang mga patakaran pero hindi ko kayang baguhin ang heograpiya. Ang Hungary ay isang bansang walang baybayin kaya mga pipeline lang ang meron kami. Kaya kailangan naming bumili ng langis mula sa mga Ruso. Ang pagtanggi ni Orban ang dahilan kung bakit malaking dagok sa ekonomiya ng Hungary. Nahirap na ang bagong parusa ni Trump. Dahil sa mga parusa, nanganganib ding maparusahan ang Hungary kung itutuloy nito ang pagbili ng paboritong langis ng Russia ni Orban. Ito ang dahilan kaya nagmamadaling pumunta si Orban sa Washington habang nire-record ko ang video na ito para kumbinsihin si Pangulong Trump na bigyan siya ng exemption. Pero alam mo, maaaring hindi gumana ang dahilan ng Hungary na ginagamit ni Orban. Nag-alok ang European Union sa Hungary ng iba't ibang opsyon para palitan ang langis mula Russia. Pinakasimple, pwedeng makuha ng Hungary ang langis sa parehong presyo sa mas maikling ruta mula Croatia. Sinisiguro ng Komisyon ng European Union na kaya nilang palitan ang lahat ng pangangailangan ng Hungary mula sa Russia. At ito mismo ang dahilan kung bakit natataranta si Orban. Dahil nakikita niyang pabor talaga ang United States sa planong ito. Pakinggan mo lang ang sinabi ng United States Ambassador sa NATO ngayong umaga. Ang Turkey at Slovakia ay patuloy pa ring bumibili ng langis at gas mula Russia, ngunit may plano silang unti-unting humiwalay dito. And alam mo, ay ang Hungary, hindi tulad ng karamihan sa kanilang mga kapitbahay, ay wala pang ginagawa o plano na hakbang. Kaya patuloy kaming makikipagtulungan sa kanila at patuloy din kaming makikipagtulungan sa kanilang mga kapitbahay tulad ng Croatia at iba pang mga bansa na matutulungan silang makalaya. At alam mo, malinaw na malamang na isasara rin ang pipeline na yan sa mga susunod na taon. Kaya kailangan ng masusing pagpaplano ng mga kaibigan natin sa Hungary at tutulungan natin sila. Bilang mabuting kaalyado, gawin ang plano para matigil ang pagdepende nila sa langis at gas ng Russia. Ngayon, maaaring ito na ang pinakamaliit niyang alalahanin dahil kahit gusto pa ng Hungary, baka hindi na sila makakuha ng langis mula Russia agad. Tungkol ito sa Druzhba pipeline, naggamit ng Hungary para kumuha ng langis sa Russia. Para maintindihan ang isyong ito, kailangang balikan ang 2022 kung kailan may isang hindi kilalang tao ang sumabog ang Nord Stream 1 at Nord Stream 2 pipelines. Ang mga pipelines na ito ay itinayo para magdala ng natural gas mula Russia papuntang Germany. Noong nakaraang buwan, mukhang naglabas ng arrest warrant ang mga German prosecutor para sa isang Ukrainian na nakatira sa Poland. Ayon sa mga German prosecutor,
Bahagi siya ng 7 kataong grupo na nagsagawa ng pag-atake laban sa pipeline. Umaasa ang mga prosecutor na ipapa-extradite ng korte sa Poland ang tao papuntang Germany para litisin. Ikinagulat ng lahat, pati Hungary, ang desisyon ng Poland sa isyong ito. Pakinggan mo ang pahayag ng hukom. Sa madaling salita, Ukraine at ang kanilang special forces. Sa madaling salita, kung Ukraine at special forces nila, pati ang taong hinahanap. Rudatyang ng kaaway. Na nag-organisa ng isang armadong misyon para sirain ang pipeline ng kaaway, kung gayon ang mga aksyong iyon ay hindi labag sa batas. Sa kabaligtaran, ito ay makatwiran, makatarungan at tama. Makatwiran at makatarungan. Gusto ko lang linawin na hindi sinabi ng hukom na ang inaakusahan ang gumawa ng pag-atake. Wala pang paglilitis at hindi pa siya napatunayang nagkasala. Pero ang totoong sinasabi ng hukom, kahit pa siya nga ang nagsagawa ng pag-atake, ito ay ganap na makatarungan. Sa sitwasyong ito, sinasalakay ng Rusya ang Ukraine. At syempre, walang obligasyon ang Ukraine na protektahan ang mga ari-arian ng Rusya. Dahil sa argumentong iyon, tinanggihan ng hukom ang extradition request ng Germany at sinabi ng mga Polish na piskal na hindi nila aapela ang desisyon. Ngayon, ang Polish na Deputy Prime Minister ay may mas mahusay na paraan ng pagpapaliwanag ng buong bagay na ito kaysa sa kaya kong gawin. Kaya tingnan ninyo ang sinabi niya. Kung may dayuhang mananakop na bumobomba sa iyong bansa, may karapatan kang gumanti sa pagsabotahe ng kanilang pondo para sa digmaan. Ang tawag dito ay pagtatanggol sa sarili. At dagdag ko lang, ang Polish Deputy Prime Minister, si Radoslaw Siekierski, ay mabilis na nagiging isa sa mga paborito kong politiko. Hindi lang sa Poland, kundi sa buong mundo. Magaling siyang magsalita at napaka-karismatiko niya. At higit pa doon, hindi siya natatakot na tawagin si Putin sa publiko. Karaniwan ang ganitong kolonyal na digmaan ay umaabot ng 10 taon. Nagtatapos lang ang mga ito kapag napagtanto ng mananakop na hindi siya mananalo. Madalas ibang grupo ang nagtapos kaysa nagsimula nito. Wow, ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang mas maraming taon pa, depende kung nagsimula ka noong 2014 o 2022. Binanggit mo rin ang posibleng pagbabago ng pamahalaan sa Rusya. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng Rusya, maraming digmaan na natalo ang Rusya. Digmaang Crimean, digmaang Ruso-Hapones. Natalo sila sa unang digmaang pandaigdig sa pananakop ng Poland noong 1920 sa Afghanistan at sa Cold War. Lahat ng iyon ay may pagkakatulad. Pagkatapos lang ng digmaan, nagkaroon ng mga reforma sa Rusya at sa katunayan, nagkakaroon lang ng reforma pagkatapos matalo sa digmaan. O sa totoo lang, ang pagkatalo ng Rusya sa digmaang ito ay makabubuti hindi lang sa Ukraine at Europa, kundi pati na rin sa Rusya. Sa halos lahat ng panahong iyon, nagbago ang pamahalaan sa Rusya. Pagkatapos ng digmaan ng Rusya at Hapon na tinapos sa totoo lang ng Pangulo ng Estados Unidos na si Teddy Roosevelt. Sa pamamagitan ng kasunduan ng Portsmouth, nabili ni Nicolas Ikalawa ang sarili niya ng 12 taon. Pero sige, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kinumpirma rin ng punong ministro ng Poland ang mensaheng ito sa isang napaka-poetikong paraan. Tingnan mo, ang problema sa Nord Stream ay hindi ang pagpapasabog nito, kundi ang pagkakatayo nito. Ngayon, ang mga mensaheng ganito at ang desisyon ng hukom ng Poland ay kinatatakutan ng Hungary dahil katulad ng mga pipeline ng Nord Stream, may pipeline din ang Hungary na galing Russia at ginagamit ni Putin para pondohan ang kanyang digmaan. Ang pipeline na ito ay walang iba kundi ang Druzhba Pipeline. Pansinin ang rutang mula Belarus papuntang Ukraine tapos dumadaan sa Slovakia at Hungary. Iyan ang pipeline na nagpapalakas kay Orban at mahalaga rin ito para kay Putin. Sa nakaraang 3 taon, kumita siya ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon kahit pa may mga parusa. Para kay Putin, magandang paraan ito para iwasan ang parusa
Noong una kong makita ang mapang ito ilang buwan na ang nakalipas, naisip ko agad, bakit hindi na lang patayin ng Ukraine ang bahaging dumadaan sa kanila? Sa totoo lang, simple lang ang sagot. Ayaw ng Ukraine na magalit ang iba. Umaasa ang Ukraine na papayagan sila ng European Union na isara ito at sinubukan ng European Union na magpasa ng maraming batas para magawa iyon. Pero laging beto ng Hungary ang pumipigil sa mga plano na isara ang pipeline na ito. Ngayon, mukhang base sa bagong hatol ng Poland, medyo nag-aalala ang mga opisyal ng Hungary tungkol sa pagpapanatili ng pipeline na ito. Tingnan mo kung paano nagre-react ang Foreign Minister ng Hungary. Ngayon, para sa mga hindi pamilyar sa Twitter, ayon sa punong ministro ng Poland, tinanggihan ng mga korte ang extradition request. Sumagot ang Foreign Minister ng Hungary at sinabi, "Skandalo." Sabi ng Poland, kung ayaw mo sa infrastruktura sa Europa, pwede mo lang ito pasabugin. Sa ganito, pinapayagan nila ang mga teroristang atake sa Europa. Hindi lang pinalaya ng Poland ang terorista, kundi ipinagdiwang pa. Ganito na ang batas sa Europa ngayon. Simple lang ang mensahe ko sa Hungarian na kalihim ng ugnayang panlabas. Kung galit siya sa terorista, dapat pigilan niya ang punong ministro nilang bumisita sa Kremlin. Linawin ko lang ulit, lalo na kung nanonood ang Hungarian na kalihim ng ugnayang panlabas. Hindi sinasabi ng Polish na hukom na pwede mong pasabugin ang lahat ng bagay. Sabi niya, kapag may sumalakay sa bansa mo, pwede mong atakihin ang kanilang pananalapi bilang pagtatanggol sa sarili. Para linawin, kung hindi alam ng Hungarian na kalihim ng panlabas ang lahat ng detalye, hindi nangyari ang pag-atake sa Poland. Ang Nord Stream ay pinasabog sa international na karagatan. May karapatan ang Ukraine at mga mamamayan ng Ukraine na gawin iyon. Uulitin ko, hindi ko sinasabing siya ang may gawa. Pero kung siya nga, maiintindihan niyon. At saka, hindi naman ako abogado o kung ano paman, kaya hindi ko na pagdedebatehan ang legalidad ng lahat ng ito. Kung moralidad ang usapan, pumapatay ang Russia ng mga batang Ukrainian sa kindergarten. May video tayo, inaatake ng Russia ang mga apartment at nursing home ng Ukrainian. Sa tingin ko, makatarungan lang para sa Ukraine na alisin ang anumang ginagamit ng Russia para ponduhan ang mga missile at drone na iyon. Hulaan mo 6 na buwan na lang bago ang eleksyon sa Hungary. At sa tingin ko, magugulat si Orban at ang kanyang foreign minister kapag nalaman nilang pati mga mamamayan ng Hungary ay sang-ayon sa akin. Yan lang ang meron ako para sa araw na ito. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at magkita-kita tayo sa susunod.